Hinila nila ako palabas gang sarili kong bahay. 74 na taon na ako. 46 na taon akong nagturo sa Malabon Elementary School. Nagturo ng alpabeto, ng matematika, ng mga pangarap sa libu-libong bata. Ngayon, kinakaladkad ako ng 2 lalaking hindi ko kilala, palabas ng bahay na itinayo ng asawa ko gamit ang sarili niyang mga kamay. "Huwag kayong mag-alala, Lola," sabi ng isa, parang nagmamagandang loob pa. "Para sa kapakanan ninyo rin ito." Sinungaling. Nakita ko sila kanina, bumaba mula sa itim na SUV. May dalang mga papel at baril sa bewang. Kasama nila ang mga opisyal ng barangay na kilala ko. Pero ngayon ay hindi man lang makatingin sa mata ko. At sa likod nila, nakatayo ang 2 taong sumira sa buhay ko. Si Benedicto Coronel, ang lalaking nagsabing siya raw ay anak ng asawa ko. At ang asawa niya, si Gilda Agoncillo Coronel, ang babaeng nakangiti habang hinahablot ang tahanan ko. "Tita Adelina," bati ni Gilda. Ang boses niya ay tamis na parang lason. "Huwag na kayong pumalag. Legal ang lahat ng ito. Tingnan ninyo, may mga dokumento kami." Iniwaswas niya ang mga papel sa harap ko. Nakita ko ang pirma. Ang pirma ko raw sa ilalim ng mga salitang hindi ko naintindihan. "Hindi ko pinirmahan yan," sabi ko, at nanginginig ang boses ko. "Kailanman hindi ko pinirmahan yan." Ang mga matatanda talaga. Buntong hininga ni Gilda, lumingon sa mga barangay officials. Nakakalimot na. Kaya nga kailangan na siyang alagaan sa isang lugar na mas angkop para sa kanya. Hindi ako nakakalimot. Pumiglas ako, pero mahigpit ang hawak ng mga lalaki. "Bahay ko ito. Itinayo ito ng asawa ko. Si Teddy, si Teodoro Coronel. Siya ang nagpundar ng bahay na ito." Tumahimik si Benedicto. Sa unang pagkakataon, tinignan niya ako at ang mga mata niya ay puno ng galit na hindi ko maintindihan. "Tatay ko rin si Teodoro Coronel," sabi niya malamig. "At anak ako niyan. Ang tunay niyang anak, hindi tulad ng anak mo na iniwan ka na." Parang sinaksak ako sa dibdib. Si Maricel, ang anak kong babae. 5 taon na siyang wala. Walang tawag, walang sulat, walang kahit ano. "Kaya ngayon," patuloy ni Benedicto, "ako na nga ang mag-aalaga sa mga ari-arian niya, kasama ang bahay na ito." Hinila nila ako papunta sa van. Bago nila ako isakay, tinignan ko ang bahay. Ang mga halaman ni Teddy, ang mga bintanang pinupunasan ko araw-araw, ang pintuan kung saan huling humalik ang asawa ko bago pumunta sa sunog na kumitil sa buhay niya. 35 taon na ang nakakaraan. Namatay ang asawa ko habang nagliligtas ng mga bata mula sa apoy. Ngayon, ang anak na hindi ko alam na umiiral, ang anak na hindi ko pinalaki, hindi ko minahal, hindi ko kinilala, siya ang nagnakaw ng lahat. Nakita ko ang kamay ko, ang kamay na sumulat sa pisara ng 46 na taon, at sa dibdib ko, nakatago sa ilalim ng damit, nandoon pa rin ang medalya. Ang medalya ng kagitingan na ibinigay sa pamilya namin bilang pangaral kay Teddy. Hindi pa nila alam kung ano ang ibig sabihin yon. Hindi pa nila alam kung sino ang mga batang iniligtas ng asawa ko. At hindi pa nila alam na ang mga batang yon ngayon ay malalaki na. Dinala nila ako sa Municipal Hall. Maliit na silid, amoy lumang papel at aircon na sira. May isang metal desk sa gitna at sa likod nito, isang babaeng naka-uniform na nagtatype sa lumang computer. "Dito na lang muna kayo, Lola," sabi ng lalaking nag-escort sa akin. "May pipirmahan lang kayo, tapos uwi na kayo sa bagong tirahan ninyo." Iniwan niya ako. Naupo ako sa plastic chair, nanginginig pa rin. Ang medalya ay mabigat sa dibdib ko, pero komportable ang bigat na iyon. Parang niyayakap ako ni Teddy mula sa kabilang mundo.
Good morning po, sabi ng babae sa desk, hindi tumitingin. Sandali lang po. Naghintay ako. Tumingin ako sa paligid. Mga lumang certificate sa dingding, mga nanilaw na litrato ng mga past officials, isang kalendaryo na 2 buwan nang hindi binabago, at isang plaka sa dingding, In Memory of the Malabon Elementary Fire Tragedy, 1989. Napatigil ako. Nandoon ang larawan ng paaralan, ang paaralang nasunog, ang paaralang kung saan nagturo ako, ang paaralang kung saan namatay ang asawa ko. Ma'am? Napalingon ako. Ang babae sa desk, nakatingin na siya sa akin. Nakita ko ang name tag niya. Nenita D. Galvez, Municipal Clerk 3. Ma'am, ulit niya, at may kakaiba sa boses niya. Ano pong pangalan ninyo? Adelina Coronel, sagot ko. Pero Lina na lang. Napatigil siya. Coronel? Tumayo siya, dahan-dahan. Coronel po? Oo. Bakit? Tumingin siya sa plaka sa dingding. Tapos sa akin, tapos ulit sa plaka. Nung sunog po, umpisa niya, nanginginig ang boses. May bumbero po na namatay. Iniligtas niya ang 7 bata mula sa silid na nasusunog. Alam ko. Huminga ako ng malalim. Asawa ko yun. Napahawak si Ninita sa mesa, parang nawala ng lakas. Si Kuya Isagani, bulong niya. Ang kapatid ko, isa siya sa 7 bata na iniligtas ng asawa ninyo. Hindi ako makahinga. Ang kapatid mo? Opo, lumapit siya at nakita ko ang luha sa mga mata niya. 8 siyang taon noon. Naka-ospital siya ng 1 buwan dahil sa sunog, pero buhay siya dahil sa asawa ninyo. Nalunok ako. Nasaan siya ngayon? Ngumiti si Ninita. Pero hindi ito ngiti ng kalungkutan. Ngiti ito ng pag-asa. Mayor na siya ngayon, ma'am, sabi niya. Si Mayor Isagani Pamintuan. At hindi lang siya ang buhay dahil sa asawa ninyo. Kunihan niya ang cellphone niya. 7 silang iniligtas, ma'am, sabi niya. At lahat sila ay nandito pa sa bayan na ito. Nagdial siya ng numero. Kuya, sabi niya sa telepono, at naririnig ko ang panginginig sa boses niya. Pumunta ka dito sa Municipal Hall. Ngayon na. May kailangan kang makita. Sandaling katahimikan. Si Ma'am Lina Coronel, kuya, ang asawa ng bumbero na nagligtas sa'yo. Nandito siya at kailangan niya ng tulong. 15 minuto. Iyon lang ang kailangan para mapuno ang maliit na silid ng Municipal Hall. Unang dumating si Mayor Isagami Pamintuan, matangkad, may puti na ang buhok, pero may bakas pa rin ng batang iniligtas mula sa apoy. Sumunod si Judge Felicidad Ocampo, maliit, matipuno, may salamin sa mata na nagtatago ng mga matang puno ng alaala. Si Chief Inspector Ricardo Manalan, naka-uniform, matigas ang tindig, pero nanginginig ang kamay nang makita niya ang medalya sa leeg ko. Isa-isa, pumasok sila. Doktora Flordeliza Di Maculangan, ang bata na noon ay nahihirapang huminga dahil sa usok, ngayon ay direktor ng ospital. Principal Bonifacio Laksamana, ang panganay na tinangay ni Teddy sa unang pagpasok sa sunog, ngayon ay pinuno ng parehong paaralan. Attorney Leticia Buenaventura, ang bunso, 6 na taon lang noon, ngayon ay kilalang abogado sa Malabon. At si Engineer Norberto Magpayo, ang huling iniligtas ni Teddy bago bumagsak ang gusali. 7 bata. Ngayon, 7 silang nakatingin sa akin. Hindi ho namin kayo makakalimutan, ma'am, sabi ni Mayor Isagani at basag ang boses niya. Hindi namin makakalimutan ang ginawa ng asawa ninyo. Naalala ko ang araw na iyon. 35 taon na ang nakakaraan. Huwebes ng hapon.
Nagpe-prepare ako ng lesson plan sa faculty room nang marinig ang sigaw. Sunog! Sunog sa Building B! Tumakbo ako palabas at nakita ko ang apoy na lumalamon sa gusali kung saan nasa loob ang mga grade 3 students ko. 37 silang naiwan sa loob. Dumating ang mga bumbero at sa harap nila ang asawa ko, si Teodoro o Teddy Coronel. Nakita ko siyang tumakbo papasok sa naglalaglabang gusali at sumigaw ako ng pangalan niya. 3 beses siyang pumasok. 3 beses siyang lumabas na may mga bata sa mga bisig. Iniligtas niya ang 30, kasama ang 7 ito na ngayon ay nakapaligid sa akin. Pero sa pangatlong pagpasok, nang dala niya si Norberto, ang huling bata, bumagsak ang rubong. Nakalabas si Norberto. Si Teddy, hindi na. Iniligtas niya ako, sabi ni Engineer Norberto at tumulo ang luha sa pinsing niya. Tinakpan niya ako ng katawan niya nang bumagsak ang mga kahoy. Siya ang tinamaan, hindi ako. Hindi ako makasagot. 46 na taon kong itinago ang sakit na iyon. 46 na taon kong ipinagpatuloy ang pagtuturo dahil iyon ang mahal ni Teddy. 46 na taon akong nag-iisa. Inaalagaan ng anak naming si Maricel. Pinagtatrabahuan ang bahay namin. Itinatago ang medalya na ibinigay ng gobyerno bilang parangal sa asawa ko. At ngayon, ang bahay na iyon, ang tanging alaala ko kay Teddy ay kinukuha ng taong hindi ko kilala. Ma'am Lina, sabi ni Attorney Leticia at may bakal na sa boses niya. Ano po ba ang nangyari? Bakit kayo dinala dito? Ikinuwento ko ang lahat. Si Benedicto, si Councilor Gilda Agoncillo, ang mga dokumento, ang bahay. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mga mukha nila mula sa pagkabahala, tungong galit, tungong determinasyon. Kilala namin si Councilor Gilda Agoncillo Coronel, sabi ni Mayor Isagani at dumilim ang mukha niya. At kilala namin ang mga ginagawa niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Dinala nila ako sa opisina ni Mayor Isagani. Malaki ang silid, pero hindi marangya. Simple, malinis, may mga larawan ng pamilya sa desk. Sa dingding sa likod ng upuan niya, may naka-frame na lumang newspaper clipping. Ang headline, Hero Firefighter Dies Saving 7 Children. Ang mukha ni Teddy. Lagi ko yang tinitignan, ma'am, sabi ni Mayor Isagani nang napansin niyang nakatitig ako. Tuwing may desisyon akong mahirap, tinitignan ko si Sir Teddy at natatandaan ko kung bakit ako buhay. Naupo kami, ako at ang 7 iniligtas ng asawa ko. Ma'am Lina, umpisa ni Attorney Leticia, binuksan ang laptop niya. Ang Councilor Gilda Agoncillo Coronel ay hindi basta-basta politiko. Meron siyang network, mga koneksyon sa Registry of Deeds, sa BIR, sa ilang mga barangay captains. At ang specialization niya, elder fraud. Elder fraud? Pagnanakaw sa mga matatanda, paliwanag ni Doktora Flor de Lisa. Hinahanap niya yung mga bidwisa, mga walang anak o may mga anak na malayo. Tapos nilalapitan niya sila, madalas gamit ang asawa niyang si Benedicto. Kaya siya nagpakilalang bilang anak ni Teddy, bulong ko. Eksaktong ganon, ma'am. Si Chief Inspector Manalang ang nagsalita. Sinasabi nilang kamag-anak sila para magkaroon ng legal claim. Tapos, pinepeke nila ang mga dokumento, pirma, deed of sale, affidavit, at kinukuha ang mga ari-arian. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Ilan na ang nagawa nila nito? 3 na ang na-confirm namin, sagot ni Mayor Isagani. Si Aling Constancia Di Mabayaw, isang bidwisa sa Hagunoy.
Ninakaw nila ang 3 ektarya niyang palayan. Si Mang Gervasio Lagman, retiradong guru din tulad ninyo. Kinuha nila ang bahay at lupa niya. At si Mrs. Purificacion Almeda, may-ari ng maliit na tindahan, anong nangyari sa kanila? Natahimik ang lahat. Si Judge Felicidad ang sumagot. Si Aling Constancia, nasa home for the aged na. Si Mang Gervasio, namatay sa atake sa puso 1 buwan pagkatapos mawala ang bahay niya. Si Mrs. Purificacion, umiling siya. Naglaho, walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi ako makahinga. Ganon din sana ako. Dadalhin sa isang lugar na hindi ko alam, makakalimutan, mamamatay na walang makakaalala. Pero may isa pang bagay, ma'am, sabi ni Attorney Leticia, at seryoso ang mukha niya. Habang iniimbestiga namin si Counselor Gilda, may natuklasan kami tungkol sa anak ninyo. Napatigil ang puso ko. Si Maricel? Ano ang tungkol sa kanya? Nagtinginan silang lahat at nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata nila. Ma'am, sabi ni Attorney Leticia, dahan-dahan, kailan po ba huling nakipag-usap sa inyo si Maricel? 5 taon na. Nagpadala siyang mensahe na ayaw na niya akong makita. Napatay na ako sa kanya. Hindi galing kay Maricel ang mensaheng iyon, ma'am. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nanginginig ang boses ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Ma'am, sabi ni Attorney Leticia, maingat ang pagpili ng salita. Noong iniimbestiga namin si Counselor Gilda, nakita namin na 2 taon na siyang kumukuha ng mga sulat mula sa post office ninyo. May authorization form, peking pirma ninyo, na nagpapahintulot sa kanyang kunin ang lahat ng correspondence ninyo. Hindi ako makasagot. 6 na sulat mula kay Maricel ang nakuha namin, ma'am. 6 na sulat sa loob ng 5 taon. Lahat ay intercepted ni Counselor Gilda. Iniabot niya sa akin ang isang folder. Binuksan ko. At nandun sila, ang mga sulat ng anak ko. Mama, kamusta ka na? Pasensya na at hindi ako makatawag. May problema sa trabaho ko dito. Ma, padala ko ito kasama ang 5,000. Sana natanggap mo. Mama, bakit hindi ka sumasagot? May nagawa ba akong mali? Please, sagutin mo ako. Ma, 3 buwan na akong walang reply mula sa'yo. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang. Mama, kung natatanggap mo man ito, mahal na mahal kita. Sana okay ka lang. At ang huling sulat, 3 taon na ang nakakaraan. Ma, wala na akong pera para magpadala. Wala na rin akong pasaporte. Hindi na ako makauwi. Kung nababasa mo to, patawarin mo ko. Mahal kita, ma. Lagi. Tumulo ang luha sa mga pisnik ko. 5 taon. 5 taon akong nagalit sa anak ko. Nag-iisip na iniwan niya ako. Na kinalimutan niya ako. Pero ang totoo, siya ang iniwan. Siya ang nabiktima. Nasaan siya ngayon? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Taiwan, ma'am, sabi ni Chief Inspector Manalang. Pumunta siya roon para sa trabaho bilang caregiver. Pero ang recruitment agency na nagpadala kay niya, konektado kay Counselor Gilda. Illegal recruiter, dugtong ni Attorney Leticia. Kinuha ang pasaporte niya. Pinilit siyang magtrabaho ng walang bayad. At sinabihan siya na ang nanay niya ay ayaw na raw sa kanya. Napapikit ako. Pinagsinungalingan din siya. Opo, pareho kayong nabiktima. Pareho kayong inihiwalay sa isa't isa. At may isa pang bagay, ma'am, dagdag ni Attorney Leticia. Si Gilda, may plano siyang malaki sa susunod na linggo.
May charity gala siya sa Malabon Elementary School. Theme, Honoring the Heroes of the 1989 Fire. Napatigil ako. Gagamitin niya ang alaala ni Teddy? Opo, at sa gala na iyon, ipapadeklara niya ang legacy fund gamit ang mga ari-arian na ninakaw niya mula sa inyo. Naramdaman ko ang init ng galit sa dibdib ko. Hindi, sabi ko, at sa unang pagkakataon, matatag ang boses ko. Hindi ko papayagan. Kinabukasan, dinala nila ako sa isang maliit na bahay sa Hagunoy. Doon ko nakilala si Aling Constancia Di Mabayaw. 82 taon na siya. Nakatira sa isang kwarto ng Home for the Aged. Maliit, malinis, pero malungkot. Walang mga larawan ng pamilya. Walang mga personal na gamit. Taning ang rosaryo sa kamay niya at ang mga alaala sa isip niya. "Kayo po ba ang guro?" tanong niya nang pumasok kami. "Opo, Aling Constancia," sagot ko. "Ako si Adelina Coronel." Tumanggo siya, parang hindi na nagugulat sa kahit ano. "Isa na namang biktima ni Councilor Gilda?" "Opo, pero ngayon lalaban na kami." Sa unang pagkakataon, may kumislap sa mga mata niya. Ikinwento niya ang lahat. Ang asawa niya namatay 10 taon na ang nakakaraan. Ang mga anak niya abroad, bihirang tumawag. Isang araw, may dumating na babae, maganda, mabait, matulungin. Sinabi na kamag-anak raw siya ng asawa niya. Tumulong sa mga papeles, nagdala ng pagkain at gamot. Tapos isang araw, wala na siyang bahay. "Pinirmahan ko raw ang deed of sale," sabi niya, nanginginig ang boses. "Pero hindi ko naaalala. Hindi ko talaga naaalala." "Kasi hindi kayo pumirma, Aling Constancia," sabi ni Attorney Leticia. "Peke ang pirma ninyo." Bago kami umalis, hinawakan ko ang kamay niya. "Aling Constancia," sabi ko, "ibabalik namin ang lupa ninyo. Pangako." Umiyak siya. Hindi nagsalita. Pero ang hawak niya sa kamay ko, mahigpit, desperado, puno ng pag-asa. Kung may kakilala kayo na biktima ng elder fraud, i-share ninyo ang kwentong ito. Baka makatulong ito sa kanila. Pagkatapos, nakita namin ng mga file ng 2 pang biktima. Si Mang Gervasio Lagman, retiradong guro tulad ko. 38 taon siyang magturo. Ang bahay niya ay kinuha ni Gilda. 1 buwan pagkatapos, atake sa puso, patay. At si Mrs. Purificacion Almeda, matapos makuha ang tindahan niya, naglaho siya. Pero nahanap na siya ng mga tao ni Chief Inspector Manalang. Buhay, nakatago sa Bulacan, takot na takot. Bumalik kami sa Malabon ng hapon na iyon. Nang dumating kami sa opisina ni Mayor Isagani, may naghihintay na balita. Si Engineer Norberto, ang huling batang iniligtas ni Teddy, ay nakaupo sa may desk, hawak ang cellphone. "Ma'am Lina," sabi niya, at may luha sa mga mata niya. "Nahanap namin si Maricel." Napatahimik ang mundo ko. Buhay siya, nasa Taiwan, at gusto niyang umuwi, ma'am. Gusto na niyang umuwi. Ang huling narinig ko bago ako naupo ay ang sarili kong iyak. Ang iyak ng isang inang, sa wakas ay may pag-asa. 3 araw bago ang charity gala. Nasa opisina kami ni Mayor Isagani. Ako, ang 7 iniligtas ng asawa ko, at si Attorney Leticia na namumuno sa pagpaplano.
Ganito ang estratehiya, sabi ni Attorney Leticia. Nakatayo sa harap ng whiteboard. Papayagan nating ituloy ni Councilor Gilda ang gala. Papayagan nating magsalita siya. Papayagan nating ipahayag niya ang legacy fund sa harap ng buong komunidad. Bakit? Tanong ko. Bakit hahayaan nating manalo siya? Dahil sa sandaling iyon, Ma'am Lina, sa sandaling inaangkin niya ang lahat, doon tayo papasok at doon niya mararamdaman ang pagbagsak. Ipinaliwanag niya ang plano. Si Councilor Gilda ay mag-a-announce ng scholarship fund gamit ang mga ari-arian na ninakaw niya. Gagamitin niya ang pangalan ni Teddy, ang Teodoro Coronel Memorial Foundation, para bigyang karangalan ng sarili niya. At sa harap ng mga kamera, ng mga bisita, ng buong Malabon, doon kami magpapakita ng katotohanan. Ang ebidensya natin ay solid, sabi ni Chief Inspector Manalang. Peking pirma sa deed of sale. May forensic analysis na. Ang intercepted letters ni Maricel. May fingerprints ni Councilor Gilda. Ang bank records, may trail ng mga perang ninakaw. At ang 3 iba pang biktima. Tanong ko, si Aling Constancia ay pumayag ng tumistigo. At si Mrs. Purificacion Almeida, pumayag din siyang lumabas. Tumango ako. Pero may isa pang tanong sa isip ko. Paano naman si Benedicto, ang stepson ko? Nagtiginan silang lahat. Ma'am, sabi ni Mayor Isagani, maingat. Ayon sa investigation namin, si Benedicto ay hindi ganap na kasama sa mga krimen ni Gilda. Ginamit siya, tulad ng paggamit niya sa lahat. Ikinuwento nila sa akin ang kwento ni Benedicto. Anak siya ni Teddy sa unang relasyon, bago pa kami nagkakilala. Ang nanay ni Benedicto ay umalis at dinala siya ng bata pa. Hindi nahanap ni Teddy ang anak niya kahit ilang taon siyang naghanap. Si Benedicto ay lumaki na may galit sa ama. Ang amang naakala niya'y nag-abandon sa kanya. At nang makilala niya si Gilda, ginamit ni Gilda ang galit na iyon. Sinabi ni Gilda na kurap raw si Teddy, na may ibang pamilya siyang itinatago, na ang bahay na yun ay dapat sa kanya. Kaya naniwala siya. Opo, dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa harapin ang sakit. Napapikit ako. Anak siya ng asawa ko. Kahit hindi ko siya pinalaki, parte siya ng buhay ni Teddy. Ma'am Lina, sabi ni Attorney Leticia, may isang araw na lang tayo bago ang gala. At may isang bagay pa na kailangan niyong malaman. Ano yon? Si Maricel. Paparating siyang bukas ng umaga. Napatigil ang puso ko. Bukas. Pagkatapos ng 5 taon, makikita ko na ang anak ko. 6:00 ng umaga. Nakatayo ako sa arrival area ng NAIA Terminal 1, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. 5 taon. 5 taon akong nagalit sa anak kong akala ko'y nag-abandon na sa akin. 5 taon siyang nagdusa sa Taiwan, iniisip na iniwan ko siya. 5 taon kaming magkawalay dahil sa kasinungalingan ng isang babae. At ngayon, makikita ko na siya. Nang lumabas ang mga pasahero mula sa Taiwan, hinanak ko siya sa bawat mukha. At nakita ko siya. Payat, maputi pa rin, pero may eye bags na malalim. Ang buhok niya ay mahaba na at hindi maayos.
Ang damit niya ay luma at kupas. Pero ang mga mata niya, ang mga mata ng anak ko, nandoon pa rin ang liwanag na minahal ko simula nang ipanganak siya. Maricel! Tumigil siya nang marinig ang boses ko. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ako. Ma? Hindi ako makasagot. Tumakbo lang ako. Nagkita kami sa gitna ng mga tao. Nagyakapan ng mahigpit. Parang ayaw nang bumitaw kailanman. Ma, akala ko ayaw mo na sa akin. Iyak niya sa balikat ko. Akala ko pinalayas mo ako. Akala ko. Hindi, anak. Hindi kailanman. Hinalikan ko ang ulo niya. Ninakaw ka sa akin. Ninakaw tayo sa isa't isa. Umiyak siya ng mas malakas. At doon, sa gitna ng airport, hinayaan ko ang sarili kong umiyak din. Ang iyak ng isang ina na sa wakas ay nakita na ang anak na akala niya'y nawala na. Kung naranasan mo ring mawalaan sa mahal mo dahil sa kasinungalingan, i-comment ang kwento mo. Hindi ka nag-iisa. Dinala ko siya sa sasakyan ni Engineer Norberto. Sa loob ng biyahe, ikinuwento niya ang lahat. Ang recruitment agency na nangako ng magandang trabaho, ang pagdating sa Taiwan na puro kasinungalingan, ang confiscation ng pasaporte niya, ang sapilitang pagtatrabaho ng walang sahod, at ang mga araw na walang pagkain, at ang mga text messages, ang mga text na akala niya ay galing sa akin. Sinabi sa akin na ayaw mo na raw sa akin, Ma. Iyak niya. Na wag na raw akong bumalik. Napatay na raw ako sa iyo. Hindi yun galing sa akin, anak. Si Gilda ang nagpadala ng mga yun. Nanlaki ang mga mata niya. Ikinuwento ko ang lahat. Si Benedicto, si Gilda, ang mga ninakaw na ari-arian, ang bahay na itinayo ng papa niya. Habang nakikinig si Maricel, nakita ko ang pagbabago sa mga mata niya. Mula sa kalungkutan, naging galit. Gagamitin nila ang pangalan ng papa, bulong niya. Ang pangalan ng taong namatay para iligtas ang mga bata? Oo, anak. Mamaya, sa gala. Kumapit siya sa kamay ko. Mahigpit. Determinado. Hindi ko papayagan, Ma. Hindi natin papayagan. 7:00 ng gabi. Ang gymnasium ng Malabon Elementary School ang parehong paaralan kung saan ako nagturo ng 46 na taon ay puno ng mga tao. May mga chandelier na pansamantala. May mga round table na natatakpan ng puting tela. May mga waiter na nagdadala ng champagne. Para bang isang grand celebration, hindi isang pagnanakaw. Nasa labas kami. Ako, si Maricel, ang 7 iniligtas at ang 2 biktimang pumayag tumistigo. Sa loob, nagsisimula na ang programa. Nakita ko sa bintana si Counselor Gilda, nakaitim na gown, elegante ang ayos mang buhok, ngumingiti sa mga bisita na parang reyna. Katabi niya si Benedicto, nakasuit pero nakayuko. Parang hindi komportable. Ma, bulong ni Maricel, tingnan mo si Gilda, para bang walang kasalanan. Kaya nga tayo nandito, anak, para ipakita ang katotohanan. Sa loob, umakyat si Gilda sa stage. Nagsimula siyang magsalita. Magandang gabi sa inyong lahat. Malakas at tiwala ang boses niya. Nagtitipon tayo ngayong gabi upang parangalan ng mga bayani ng 1989 Malabon Fire, lalong-lalo na si Ginoong Teodoro Coronel, ang bumbero na nagbigay ng buhay niya para iligtas ang 7 bata. Palakpakan. Nandidiri ako. Bilang pamilya ni Ginoong Coronel, patuloy ni Gilda,
Ako at ang asawa kong si Benedicto, ang isang-isang anak ni Teodoro, ay nagpasya na ipagpatuloy ang kanyang legacy. Nag-flash sa screen ng mukha ni Teddy, ang asawa ko. Ngumingiti, bata pa. Ipinapahayag ko ngayong gabi ang pagkakatatag ng Teodoro Coronel Memorial Foundation. Ang foundation na ito ay magbibigay ng scholarship sa mga batang nangangailangan gamit ang mga ari-ariang ipinagkaloob ng pamilya Coronel. Mas malakas pa ang palakpakan. At sa mga nag-aambag sa foundation na ito, salamat po sa inyong tiwala. Sama-sama, ipagpapatuloy natin ang legacy ng isang tunay na bayani. Iyon ang hudyat. Ngayon na, sabi ni Mayor Isagani. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng gymnasium. Unang pumasok si Mayor Isagani, ang mayor ng bayan, sumunod si Judge Felicidad, si Chief Inspector Manalang, ang buong 7. Tapos si Aling Constancia, nakatayo kahit nanginginig. Si Mrs. Purificacion, matapang kabila ng takot. At sa pinakahuli, ako at si Maricel. Naglakad kami sa gitna ng gymnasium, hawak ang kamay ng isa't isa. Lahat ng mata ay lumingon sa amin. Si Gilda namutla. Hindi, umpisa niya pero naputol ang boses niya. Councilor Gilda Agoncillo Coronel, sabi ko, at ang boses ko ay umaalinggawang sa buong silid. Bago ninyo ipagpatuloy ang pagnanakaw na ito, may karapatan ng mga tao rito na malaman ang katotohanan. Siguridad, sigaw ni Gilda, paalisin ninyo sila. Pero walang gumalaw. Dahil ang security ng event, mga tauhan ni Chief Inspector Manalang. Councilor Gilda, sabi ni Attorney Leticia, umakyat sa stage na may hawak na folder. Ang lahat ng ari-ari ang binanggit ninyo, ang bahay, ang lupa, ang mga savings ay ninakaw ninyo mula sa mga biktima. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga bisita. Kasinungalingan, sigaw ni Gilda. Ang mga ari-ari ang iyon ay legal na napunta sa amin. Peke ang lahat ng dokumento. Naglabas si Attorney Leticia ng mga papel. Tingnan ninyo. Ang pirma ni Adelina Coronel sa deed of sale at tingnan ninyo ang forensic analysis. Hindi tugma ang sulat kamay. Peke. Nag-flash sa screen ang comparison ng mga pirma, ang tunay kong pirma at ang peking pirma sa dokumento. At hindi lang si Adelina Coronel ang biktima. Tumayo si Aling Constancia. Ako si Constancia Di Mabayo, sabi niya. Nanginginig pero determinado. Ninakaw ni Councilor Gilda ang 3 ektarya kong palayan. Ngayon, nakatira ako sa home for the aged. Walang pamilya, walang pera, walang dignidad. Sumunod si Mrs. Purificacion. Ako si Purificacion Almeda. Ninakaw niya ang tindahan ko. Ang tindahan na ipinundar ko ng 30 taon. Nagtago ako dahil takot ako. Pero ngayon, hindi na. Lumakas ang bulong-bulungan. At may isa pang krimen, dagdag ni Attorney Leticia. Si Maricel Coronel, ang nag-iisang anak ni Adelina, ay ipinadala sa Taiwan gamit ang illegal recruitment agency na konektado kay Councilor Gilda. Tumayo si Maricel. 5 taon akong nakulong sa Taiwan, sabi niya at basag ang boses niya. Kinuha ang pasaporte ko, pinilit akong magtrabaho ng walang sahod at sinabihang ayaw na raw sa akin ng nanay ko. Tumingin siya kay Gilda. Ikaw ang nagpadala ng mga mensaheng iyon. Ikaw ang nagpahiwalay sa amin ng nanay ko. Sumabog ang ingay sa gymnasium, sigawan, flash ng mga kamera. Si Gilda nanginginig na, desperado. Benedicto, sigaw niya, sabihin mo sa kanila, sabihin mo na lahat ng ito ay kasinungalingan. Tumingin ang lahat kay Benedicto. Nakatingin siya sa sahig,
Hindi sa asawa niya, hindi sa akin. Ben, ulit ni Gilda, magsalita ka. Dahan-dahan tumingala si Benedicto at sa mga mata niya nakita ko ang pagod, pagsisisi at katotohanan. Hindi ko alam ang lahat, bulong niya, pero alam ko na may mga bagay na malik. Pumasok ang mga ahente ng NBI. Gilda Agoncillo Coronel, sabi ng namumunong ahente, ikaw ay arestado sa mga kasong estafa, elder abuse, falsification of documents at human trafficking. Hinila si Gilda palabas, sumisigaw, at sa gitna ng kaguluhan, tumayo lang ako, nanginginig pero matatag. Pagkatapos madala si Gilda, nanatili si Benedicto. Nakaupo siya sa gilid ng gymnasium. Nakayuko, parang nawala ng lakas. Ang mga bisita ay unti-unting umalis. May mga nagbubulungan, may mga umiiwas ng tingin. Lumapit ako sa kanya. Hindi ako nagsalita. Umupo lang ako sa tabi niya. Matagal kaming tahimik. Alam ko na ang sasabihin mo, bulong ni Benedicto. Natanga ako, na nagpagamit ako, na sinira ko ang pamilyang hindi ko naman talaga kilala. Hindi ako sumagot. Sinabi ni Gilda na iniwan ako ng tatay ko. Patuloy niya, basag ang boses, na may bagong pamilya siya. Ikaw, ang anak mo. Nanilimot niya ako para sa inyo. At naniwala ka. Dahil mas madaling maniwala sa galit kaysa harapin ang sakit. Tumingala siya at nakita ko ang luha sa mga mata niya. Buong buhay ko, nagalit ako sa tatay ko. Buong buhay ko, iniisip ko na walang kwenta ako sa kanya. Hindi yun totoo, Benedicto. Napatigil siya. Ang asawa ko, ang tatay mo, hinanap ka niya. Sabi ko, mahinahon. Ilang taon siyang naghanap sa'yo at sa nanay mo. Pero naglaho kayo. At noong sana'y matagpuan ka niya, patay na siya. Naglabas si Attorney Leticia ng isang lumang folder at ibinigay sa akin. Ibinigay ko kay Benedicto. Binuksan niya at nandun sila. Mga sulat na sinulat ni Teddy. 20 taon na ang nakakaraan. Para sa anak kong si Benedicto, kung nasaan ka man. Ben, anak, pasensya na kung hindi kita nahanap agad. Mahal kita, anak. Kahit hindi kita nakakasama, mahal kita. Napaiyak si Benedicto. Hindi iyak ng isang matandang lalaki. Iyak ng isang bata na sa wakas ay nalaman na mahal siya ng tatay niya. Hindi ko alam. Iyak niya. Hindi ko talaga alam. Alam ko. Hinawakan ko ang balikat niya. Kaya ngayon sinasabi ko sa iyo, hindi kita mapapatawad agad. Masakit pa rin. Pero ikaw ay anak ng asawa ko. At kung gusto mong magsimula ulit, handa akong subukan. Tumingin siya sa akin, naguguluhan, nasasaktan, pero may pag-asa. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Dahil yan ang gagawin ni Teddy. At dahil naniniwala ako na ang mga tao ay pwedeng magbago kung pipiliin nila. Tumayo si Maricel sa likod ko. Hindi kita kapatid, sabi niya kay Benedicto. Hindi tayo magkasama lumaki. Pero kung anak ka ng tatay ko, patunayan mo. Hindi sa salita, sa gawa. Tumanggo si Benedicto. Baka may pag-asa pa. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo ako ngayon sa harap ng Malabon Elementary School. Ang parehong paaralan kung saan ako nagturo ng 46 na taon. Ang parehong paaralan kung saan namatay ang asawa ko habang nagliligtas ng mga bata. Maraming nagbago mula nung gabi ng gala.
Si Consular Gilda ay nahatulan ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Ang mga ari-arian niya ay kinumpiska at ibinalik sa mga biktima. Si Aling Constancia, nakabalik na sa lupa niya. May bagong bahay, may mga kamag-anak na bumalik para alagaan siya. Si Mrs. Purificacion, naibalik ang tindahan niya. Si Maricel, nandito na sa Pilipinas kasama ko. Nagtatrabaho siya bilang volunteer sa isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng illegal recruitment. Ang mga sugat niya ay naghihilom pa, pero araw-araw nakikita ko ang pagbabalik ng ngiti sa mukha niya. At si Benedicto, dahil sa kooperasyon niya, binigyan siya ng suspended sentence at community service. Ang community service niya, magturo sa mga batang mahihirap sa parehong paaralan kung saan namatay ang tatay niya. Hindi pa kami close, pero minsan dumadaan siya sa bahay at kumakain ng hapunan kasama namin. Simula yon. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang bagong plaka sa dingding ng paaralan. In honor of Teodoro or Teddy Coronel, firefighter, hero, father, who gave his life to save 7 children, March 15, 1989. And to Adelina or Lina Coronel, teacher, mother, survivor, 46 years of service. Hindi ko hiniling ang pangalan ko doon, pero inilagay ng 7 iniligtas ng asawa ko. Ma, lumingon ako. Si Maricel, nakangiti. Ready ka na? Naghihintay na ang mga bata. Pumasok ako sa library. Ang library na pinangalanan kay Teddy. Sa loob, nakaupo ang mga bata sa sahig. Good morning, Lola Lina! Bati nila. Good morning, mga anak! Isang bata ang nagtaas ng kamay. Lola, totoo po ba ang mga bayani? Ngumiti ako. Tinignan ko ang plaka sa dingding. Ang mukha ng asawa ko. Oo, anak, sagot ko. At ang mga bayani ay hindi lang nasa mga libro. Minsan nasa tabi mo lang sila. Mga ordinaryong tao na pumipiling gawin ng tama kahit mahirap, kahit masakit, kahit may kapalit. Nagsimula akong magbasa. At sa labas ng bintana, nakita ko si Maricel. Nakangiti. Ang anak kong akala ko'y nawala. Ang pamilyang akala ko'y wala na. Nandito na ulit. At sa wakas, nasa bahay na ako. Salamat sa pagsamang kasama mo hanggang dulo. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol kay Ma'am Lina. Ito ay tungkol sa bawat guro na nagsakripisyo para sa mga estudyante niya. Sa bawat ina na naghihintay ng tawag mula sa anak na malayo. Sa bawat pamilyang naghiwalay dahil sa kasinungalingan pero nakabalik pa rin sa isa't isa. Baka ikaw o ang kilala mo ay may kwentong katulad nito. Ngayon, isang pabor lang ang hinihiling ko. I-comment mo kung saan ka nanonood ngayon at anong oras na dyan sa inyo. Gusto kong malaman kung hanggang saan umabot ang kwentong ito, kung nasa Pilipinas ka man o OFW sa ibang bansa na nanonood habang nagpapahinga, o estudyante na gising pa kahit madaling araw. Kung may naramdaman kang kahit konting kirot sa dibdib habang nanonood, kung naalala mo ang guru mo, ang nanay mo, o ang mahal mo sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap, i-share mo ang video na ito. Baka may kaibigan ka, kapitbahay o kamag-anak na kailangan ring marinig ang kwentong itulayon. At bago ka umalis, kung may guru kang hindi mo nakalimutan,
isulat mo ang pangalan niya sa comments. Parangalan natin sila kahit dito lang. Kung may mahal ka sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap, tawagan mo siya. Ngayon, bago mahuli ang lahat. At kung ikaw ay nasaktan ng taong akala mo'y mahal ka, tandaan mo, hindi yun ang katapusan. Darating ang mga taong pipiliin kang ipaglaban. Pagpalain ka ng Diyos. Ikaw, ang pamilya mo, at lahat ng mahal mo sa buhay. Maraming salamat sa panunood.